Tutorial na naman daw sa grade. Okay, sa video natin ngayon ay tuturuan ko po kayo sa mga grade na ginagamit ko. So meron po talaga akong dalawang grade na ginagamit. Una ay yung ginagamit ko sa mga commission drawing ko. At yung pangalawa ay yung ginagamit ko sa aking mga fan art drawing. Gaya ng musling nakikita nyo. At sa video nga natin ngayon ay tuturuan ko po kayo sa dalawang klaseng grade na ginagamit ko at i-explain ko pa sa inyo ng detalyado. So kung freehand ka, umalis ka na. Disclaimer lang muna, lahat na ituturo ko po sa inyo ay base lang po sa sarili kong natutunan. Kaya kung mayroon kang ma-suggest ay free to comment in the comment section. So unahin natin yung grade na ginagamit ko sa aking mga komisyon. So ito pala yung papel na ginagamit ko guys, ang orange vellum board. At kailangan natin ng lapis at roller. Ito nga yung dalawang apps na ginagamit ko guys, itong Image Size at Grid Art. You can use any grid app guys kung ano yung available sa inyo. So share ko lang, gumawa naman talaga ako ng tutorial noon. Sobrang daming nga nakapanood noon, umabot ngayon ng 400k dito sa Facebook at 300k naman sa TikTok. Kaso sobrang dami pa rin nagtatanong guys, kaya ito gumawa ako ng part 2. So sunod ko pong ginagawa ay susukatin ko po yung papel or vellum board na ginagamit ko. Kung nagtatanong kayo guys kung bakit, halika i-explain ko po sa inyo. So for example, ito nga yung picture natin at ito naman yung paper natin. Ang goal ko kasi dito guys ay dapat magkapareho po yung size ng picture at size ng papel. Imagine nyo lang na magkapantayan. Kapag hindi kasi sila magkapareho guys, pag nilagyan ko kasi ng grade yung bawat picture at papel, kung makikita nyo naman sa grade ng papel ay medyo square nga siya. Kumpara sa grade sa picture ay parang may pagka-rectangular nga siya guys, no? Kaya po dapat magkapareho po sila para din po magkapareho po yung result pag nilagyan na natin ng grade. Ewan ko kung ako lang ba yung gumagamit dito guys, no? Share ko lang naman. So ayun na nga, ang una ko pong gagawin ay susakatin ko po yung papel by millimeter. Kuya, hindi po ako marunong magsukat. So tuturuan ko po kayo ng madalian. So itong roller na ginagamit ko ay meron po itong dalawang side. So itong kabilang side ay ito pala yung inches. 1 inches, 2 inches, and so on. Ito naman po yung nasa gitna, ayan po yung half inches. Pero hindi muna natin gagamitin yan. Ang gagamitin po natin ay itong nasa kabila, ang millimeter. So ito po yung millimeter guys, no, yung sobrang dikit ng mga lines. Meron din kasing ibang roller guys, no, na naka-centimeter, kagaya nito. Pero sobrang simple lang naman po yan. Palagi nyo lang pong tatandaan na ang 1 cm po ay meron po yung 10 mm. Bilangin nyo lang po yung mga maliit na lines guys. Pagdating nyo po sa 10, 1 cm na po yan. So 1 cm is 10 mm, 2 is 20, and so on and so forth. Parang ita-times nyo lang po yan into 10. O lagyan nyo lang po ng 0 yung panghuli. So ayun na nga, susukatin na nga natin. So meron naman po talagang size na nakalagay dyan sa lalagyan. At itong ginagamit ko guys ay A4 size. I-search mo lang sa Google A4 to millimeter. At ang sagot nga ay 210mm by 297mm. Pero di kasi ako naniwala dun guys. Dahil pag sinukat ko na nga ay hindi naman talaga 210 by 297. Kundi 299. So ito yung 290. Tapos itong nasa gitna ay 295. 295 plus 4 is 299. Sana nalito na po kayo dyan. So 210 by 299 nga yung gagamitin ko. So pumunta lang po kayo sa inyong Image Size app. Just click allow. Tapos kung makikita nyo naman sa itaas, piliin nyo lang po yung millimeter. Tapos ito na nga, yung width natin which is itong nasa itaas. Ang result na pagsukat natin ay 210mm. So erase nyo lang po yan at type 210. Yung height naman which is yung nasa gilid, ang result nga sa pagsukat natin ay 299. Type nyo lang yan at click nyo lang yung check. At ayan na nga, pareho na po ng size ng green screen na ito sa paper natin. So ang sunod nyo pong gagawin ay click nyo lang po yung green screen. Pagka-click nyo lang po yan, dyan na po kayo pipili ng picture. So ito yung napili ko, yan. So pagkatapos ay i-adjust nyo lang po yan kung gaano kalapit o gaano kalayo, depende na po yan sa inyo. Kung baguhan ka nga ay mas maganda na hanggang shoulder lang muna para mas ma-focus mo nga yung mukha sa pagdodrawing. Pag malayo kasi guys ay liliit kasi yung details, kaya mas mahirapan ka talaga. At ayun, click nyo lang yung arrow sa ibaba para ma-save. So ayun, dito na po ako mag-start mag-drawing ng grade. So ang gagamitin na po natin dyan is yung half inches. So ayun, i-place mo lang yan ng sobrang straight. Pagkatapos ay mamarkahan nyo lang po yan bawat half inches. Depende na po yan sa inyo kung paano nyo mamarkahan yan. Pwede naman patuldok or pwede naman itong ginagawa ko. Pagkatapos nyo pong mamarkahan yan ay dito naman po tayo sa ibaba. So take note guys, no, kung saan po kayo nagsimulang magmarka ay dapat doon din po kayo nagsimulang magmarka doon sa kabilang side. Kung nagtatanong kayo kung bakit, dahil sa dulo kasi guys ay meron kasing hindi nakaabot ng half inches. Kung makikita nyo naman na hindi siya nakaabot sa line na may arrow. So kung makikita nyo naman maliit po yung gap niya. Kaya kung nagmamarka ka sa ibaba hindi talaga pwede na magsimula ka dyan. So ayan, mamarkahan na nga natin yung kabila. So dito po tayo nagsimula sa right dahil binaliktad po natin yung papel. So nabaliktad din kung saan tayo nag-start kanina. So ayan, mamarkahan nyo lang po yan hanggang matapos po kayo. So ayan na nga, i-guide nyo lang po yung roller nyo sa mga marka na ginawa mo kanina.
Pag okay na, ay dyan na po kayo mag-draw ng line. Dapat magaan lang po yung kamay nyo guys ha. Gumamit po kayo ng light na mga lapis. Kagaya to yung ginagamit ko, HB nga ito. So ayan, continue lang po kayo hanggang matapos nyo po lahat ng marka. So yung panghuli yung maliit. Ayan. At syempre gawin nyo din yon sa gilid ng papel nyo. Same process lang din guys. Marka kayo una, pagkatapos ay draw kayo ng line. Ganun lang yon. At ayun na nga, natapos na nga natin. Ang sunod nyo pong gagawin ay bibilangin nyo lang po yung mga box niyan. So far sa pagbilang ko nga guys ay 24 boxes nga ito lahat. Tapos ito din sa itaas, 17 boxes nga ito lahat. Kasali po yung maliit ha. Kung same size ng papel ang gagawa nyo sa susunod ng grade, ay hindi nyo na kailangan magbilang dahil alam nyo na kung ilang boxes na yan. So ang susunod ko pong gagawin guys ay black and white ko muna yung reference natin. So nasa photos ko lang ito guys na makaka-free edit ka lang dyan. So click nyo lang po yung edit tapos hanapin nyo lang po yung saturation. Tapos babaan nyo lang po yan up to 0. At ayun, click nyo lang po yung save. Dito ka na nga pupunta sa grade app mo. I-click nyo lang po yung gallery. Piliin yung reference na inedit natin kanina. At sa itaas nga, scroll mo lang sa gilid. Makikita nyo nga yung row at column. Yung row pala guys, ayan po yung 24 boxes. I-type nyo lang yan 24. Tapos sa column naman ay yung 17 boxes. I-type nyo lang po yan. Pwede nyo po i-check kung hindi po kayo nagkamali. Meron naman pong number dyan sa gilid. Tapos ito na nga, iibahin ko po yung kulay ng mga lines. Dahil pag naka-black kasi yan guys, mahirapan ka kasi dahil naka-black and white kasi yung picture mo. Pwede nyo din ma-adjust kung gaano kataba ang lines na gusto nyo. Mas maganda guys na nipisan nyo lang po yan para hindi po matabunan yung ibang details. Pwede mo din lagyan ng X mark para mas marami kang guide. Sa akin kasi guys ay yung dalawa talaga yung isi-save ko. Yung may X mark at yung wala. So ayun, kung okay ka na ay click mo lang yung save sa itaas. So ayun, check mo lang sa photos mo kung na-save na ba talaga. Sa mga hindi pa po marunong gumamit ng grade, ay ganito po yan kasimple. So for example, ito po yung picture nyo. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay kukopyahin nyo lang po kung ano yung nasa box niyan. Talasan nyo po yung mata nyo kung saan po talaga kayo magsisimula. Gaya ng mga spacing at kung saan po kayo hihinto. Kagaya nitong reference natin, talasan nyo lang talaga yung mata nyo kung saan banda kayo magsisimula, gaano kataas o gaano kalayo. Basta alam mo na yan. At ito na nga, sisimulan na nga natin. So commonly talaga, nagsisimula talaga ako sa mata. Like for example, dito po ako magsisimula. So bibilangin ko lang po kung ilang box po yan patungo sa mata. 7, 8, 9. So bibilangin nyo lang din sa papel kung ilang box po yon. So pagkatapos ay dito na naman tayo sa itaas. So pagkatapos nyo pong mabilang, aabutin nyo lang po yung dalawang panig. Mag-aaway kasi sila. Di, joke lang. Pag naabot nyo na po ay dyan banda na po kayo magsisimula. At ayun, pwede ka na mag-start sa pagdodrawing mo kung ano yung reference na gusto mo. Basta sakto at malinis lang yung paggagawa mo ay 99.99% of bacteria na accurate talaga yan. Baka si Dora yung dinidrawing mo tapos yung result ay si Boot. So sasabihin ko pa sa inyo na ang method na ito sa pag-grade ko, so sa sarili ko lang talaga itong natutunan. Alam ko kasing iba't iba talaga tayo ng pamamaraan. At ito kasi ay sa akin lang talaga. Sinishare ko lang para matutunan din ng iba. Pero kung mayroon naman kayo mas maganda guys at mas madali, ay free to comment in the comment section. Ganun lang yon. Peace. Hindi ko natatapusin yan. So ang sunod naman na grade na ituturo ko sa inyo ay yung grade nga na ginagamit ko sa mga fan art drawing ko. Sobrang dami talagang nagtatanong nito guys. Kaya ito na. Ito nga yung grade na sobrang dali lang talaga. As in, di mo na kailangan ng roller o ano pa dyan. Ang kailangan mo lang talaga is yung cellphone mo. So ang una nyo lang pong gagawin ay mag-draw po kayo ng mga random line or mga random shape. Basta kahit ano na pwede nyo pong magamit pang guide nyo. Mostly kasi guys, ganito po yung pattern na ginagamit ng ibang artist. Iba din kasi yung akin guys. Parang pa-opposite po kasi siya. Take note, hindi nyo na po kailangan ipantay yung mga lines guys ha. As in, random lang talaga. Suggest ko pa sa inyo na mas maganda na dikit-dikit po yung mga lines sa isa't isa para mas madami din kayong mga guides na magagamit. So yung iba kasi guys, ganito kasi yung ginagawa nila. So alam ko pong napansin niyo po yan. Lalong-lalo na sa mga nagsho-shock art at yung mga artist na nagdo-drawing sa t-shirt na ginagamitan ng sunrock. Piliin nyo lang guys kung saan kayo komportable. Pareho lang naman po yan. Pagkatapos ay open nyo lang po ang camera ng cellphone nyo. Ang kailangan nyo lang pong gagawin ay kuhaan nyo lang po yung picture, yung papel nyo na sobrang pantay. As in, pantay na pantay talaga guys. Hindi pwede nakatabingi nga siya. Mas maganda nga na meron po kayong ganitong mode sa camera nyo. Ito po, itong documents. Pag ginagamit nyo kasi yan guys, ay kukusa na po siyang papantay pag hindi nga pantay yung pagpicture nyo.
Pero kung wala naman po kayong ganun, ay pwede din naman sa normal mode lang ng kamera nyo. Basta pantay lang yung pag-picture nyo guys. Pagkatapos po nito ay kailangan po na meron po kayong editor app. Ito po yung ginagamit ko guys, ang PixArt. Madadownload nyo lang po ito ng libre. Pindutin nyo lang po yung plus button sa ibaba. Piliin yung picture na kinuha natin kanina. Pagkatapos nga dito guys, para makita nyo nga na sobrang klaro yung mga linya, click nyo lang po yung tools tapos adjust. Babaan nyo lang po ng kaunti yung brightness. Tapos pipindutin nyo naman po yung clarity. At iset nyo lang po ito into 100. At ayun, kung makikita nyo, mas klaro na nga yung mga linya. I-click nyo lang po yung check sa itaas. At dito nga guys, scroll nyo lang po sa gilid at hanapin nyo po yung add photo. Piliin nyo lang po yung picture na gusto nyong i-drawing. Ito pareha pa rin yung pagtripan natin. Tapos click nyo lang sa itaas yung add. I-adjust nyo lang kung gaano ba kalaki ang gusto nyo. Tapos dito nga guys no, sinabi ko kasi sa nakaraang video na pwede mo mag-remove background. Kaso nakalimutan ko na ang tools na ito ay naka-pro pala siya. So hindi mo ito pwede magagamit pag hindi ka naka-pro. Itong PixArt ko kasi guys ay naka-modded kasi ito. Kaya kahit hindi ako nagbayad, ay nakagamit pa rin tayo. Huwag na po kayo maghingi ng link dahil hindi ko na po alam. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil okay lang din naman na hindi nyo i-remove background. Tapos click nyo lang yung opacity. Babaan nyo lang po yan. Depende na po yan sa inyo. Basta ang importante ay nakita nyo po yung details ng reference nyo. Huwag mo lang pasobraan. Baka hindi mo na makita yung reference, mahirapan ka pa. So ayan, in-adjust ko nga ito ulit. Pag satisfy ka na ay click mo lang yung arrow sa itaas para ma-save. At ayun, okay na yan. Pwede mo na yan magagamit sa pagdodrawing. Alright. Ang kaibahan lang talaga sa dalawang grade guys ay pag nagdodrawing ka ng commission ay mas ma-recommend ko talaga yung grade nung una. Dahil para sa akin, mas accurate talaga siya pag yun ang ginagamit mo. Pero kung fan art lang, ay okay lang naman na ito yung gagamitin mo. Depende na yan sa inyo guys no kung saan kayo mas gusto. Nasa artist pa rin ang lahat. Abot naman sa shading tutorial guys, ay upload ko po yung full video talaga doon sa YouTube. Isusunod po natin yon. Tuturuan ko po kayo kung paano talaga yung tamang pag-shade, ano yung mga technique, at yung mga hand exercises. Kaya isubscribe na ang YouTube channel natin, JCJ Creation. Magkita-kita na lang tayo doon. Maraming salamat po sa inyong panonood guys, and God bless you all.